Magandang araw. Ako si Binibining Erica Ovilla at ako ang iyong magiging guro sa araw na ito. Sa pagsisimula ng ating bagong aralin, tayo muna ay magkaroon ng maikling panalangin na pangungunahan ni Joanna. Amen. Maraming salamat. Ngayon naman, meron bang lumiban sa klase? Wala. Mabuti kung gano'n. Meron akong inihandang mga alintuntunin kung saan magsisilbing gabay sa mga dapat at hindi dapat gawin sa oras ng klase. Maliwanag ba? Mabuti kung gano'n. Tumungo naman tayo sa balik-aral kung saan tatawag ako ng isang estudyante na magbabahagi kung ano nga bang ating inalakay noong nakarang araw. Kung sa ganon, malalaman ko kung mayroon ba kayo natutunan o wala. Jessica, ano nga bang ating tinalakay noong nakarang araw? Tama, ang ating tinalakay noong nakarang araw ay tungkol sa pagpapakatao kung saan nahuhubog ang ating moralidad bilang isang tao. Kung mapapansin nyo, meron akong inihandang mga larawan kung saan magbibigay sa inyo ng ideya at magkukonekta sa ating bagong aralin. Crystal, Edrelyn, maaari na bang ibahagi kung ano ang pinapahiwatig ng mga larawan ito? Maraming salamat. Ang inyong ginawang pagtukoy sa mga larawan ay magbibigay ng konsepto sa ating bagong aralin. Sa inyong palagay, ano nga bang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pamilya bilang gabay sa pagpili ng mabuting pinuno sa komunidad at bayan. Bakit nga ba dapat mayroong pinuno ang isang lugar? Tama, merong pinuno ang isang lugar upang magkaroon ng matiwasay at kaayusan ang mga tao na nakatira sa isang lugar. Ano nga bang taglay na meron dapat ang isang pinuno? Joshua? Tama, mga mabuting katangian. Bago tayo tumungo sa mga mabuting katangian, atin munang alamin kung ano nga bang ibig sabihin ng mabuting pinuno. Ang pinuno ay hindi lamang matalino, pagkos may malasakit at pagmamahal sa kanyang kapwa. Dahil dito, nagkakaroon ng maunlad at matiwasay ang isang komunidad. Ngayon naman, ano ang kalagahan ng pamilya bilang gabay sa pagpili ng mabuting pinuno sa komunidad? Jessica? Tama, dahil ang pamilya ay nag-iimpluwensya sa ating mga desisyon na tatahakin. Kung gayon, importante na meron tayong gabay sa pamilya sa pagpili ng pinuno sa ating komunidad. At dahil dyan, mas napapalakas ang relasyon ng bawat isa at nagkakaroon ng kaunlaran ang bawat pamilya. Tumungo na tayo sa iba't ibang uri ng katangian na dapat meron ng isang pinuno. Ang una ay ang karakter. Ang karakter ay may taglay na kakayahan o kamalayan at paninindigan sa kanyang sarili, sa kanyang isip, sa kanyang salita, at sa kanyang kilos o gawa sa ibang tao. Pagkos, ang isang mabuting pinuno ay dapat may mabuting karakter, kung saan alam niya ang tama at alam na rin ang mali. Dahil dito, mas bibigyan ng gabay ang isang pinuno sa mga desisyon na kanyang tatahakin at ang kanyang mga kilos na ipapakita sa kanyang kapwa. At ang pangalawang katangian naman ay puso o pag-ibig, kung saan ang isang mabuting pinuno ay may taglay na pagmamahal, pagmamalasakit at pagbibigay ng simpatsya sa kapwa niya tao. At dahil dito, mas nagkakaroon ng magandang relasyon ang mga tao at ang pinuno ng isang komunidad. At ang pangatlong katangian naman ay pagkamatuwid, kung saan ang pinuno ay nagpapakita ng tama at pantay-pantay na trato kahit anuman ang inyong paniniwala, relihiyon o estado sa buhay. At dahil dito, makakamit natin ang maunlad at mapayapang komunidad. Para sa pang-apat na katangian ng isang mabuting leader, ito yung pagkakaroon ng integrity o integridad. Sige nga, Divina, pakibasa. Mabuti.
Mabuti. Mikey, ano ang inyong naunawaan sa integrity o integridad? Mabuti. At para sa panglimang katangian ng isang mabuting leader, pakibasa, Maki. Mabuti. Para sa iyo, Juan, ano ang pagkakaintindi mo sa ikalimang katangian ng isang mabuting leader? Mabuti. At para sa pang-anim na katangian ng isang mabuting leader, ito yung the truth o yung pagsasabi ng katotohanan. Ano ang iyong pagkakaintindi nila? Mabuti. Kung mapapansin nyo sa anim na katangian ng isang mabuting leader, na kung saan ito ay yung character, heart, righteousness, integrity, sincerity, at truth, ay bumubuo sa acronym na RISE. Sa makatuwid, ang ibig sabihin nito ay ipinahihiwatig na ang mabuting leader ay ang taong kumikilala sa Diyos at namumuhay ng ayon sa pamumuhay ng Diyos. At dito nagtatapos ang ating diskusyon sa katangian ng isang mabuting leader. Ngayon, alam na ninyo ang layunin sa araling ito. Magtungo naman tayo sa gawain. Basahin ang panuto, Rachel. Maraming salamat. Naintindihan ba ng lahat ang panuto? Maliwanag ba? Malinaw. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ang gawain ito. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ang 2 minuto. Para sa ikalawang gawain, basahin ang panuto, Earl. Naintindihan ba ng lahat ang panuto? Sabi dito, pipili lamang kayo ng isa sa 6 na katangian ng isang leader. Halimbawa, si Rachel ay isang responsableng leader. Ang katangiang tumutukoy dito ay ang karakter na responsable. Kahit 1 o 2 pangungusap lamang ang inyong isagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa gawain ito. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ang 3 minuto. Batid kong meron nga talaga kayong naunawaan sa ating aralin ngayong araw. Ngayon ay magtatawag ako ng 2 mag-aaral upang sagutin ang mga tanong. Unang katanungan, para sa inyo, ano nga ba ang ibig sabihin ng mabuting pinuno, Rudolph? Okay, tama. Ang mabuting pinuno ay naglilingkod ng tapat sa kanyang bayan at laging inuuna ang kapakanan ng lahat. Para sa pangalawang tanong, ano ang iyong gagawin upang maging isang mabuting pinuno balang araw? Yes, Jamela. Tama. Mag-aaral ng mabuti at maghahanap ng oportunidad upang mas mapaunlad ang kakayahan sa pamumuno. Para sa ating paglalahad ng aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa pamilya bilang gabay sa pagpili ng mabuting pinuno o leader sa komunidad at sa bayan. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga katangian ng isang mabuting leader tulad ng character, righteousness, heart, integrity at truth na bumubuo sa acronym na RISE. Para sa ating susunod na gagawin, narito ang panuto, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong upang maipakita kung paano ginagabayan ng pamilya bawat isa sa pagpili ng mga pinuno sa komunidad at bayan. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Sa pangalawang gawain, narito ang panuto, sumulat ng 5 katangian ng isang mabuting leader. At para sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang sanaysay na may kaugnayan sa paksang pamilya bilang gabay sa pagpili ng mabuting pinuno ng komunidad at bayan. Talakayin kung paano ginagabayan ng pamilya ang isang individual sa pagkilala at pagpili ng tamang pinuno. Ibigay ang iyong pananaw at halimbawa kung paano nakakatulong ang mga aral at pagpapahalagang natutunan sa pamilya sa tamang pagpapasya sa pagpili ng pinuno. Gumamit ng malinaw at maayos na organisasyon ng ideya katulad ng simula, gitna at wakas. Isulat ito sa buong papel.